Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. At ngayon, salamat dahil bumalik ka sa ating mga bagong video. Bumalik ka sa aking YouTube channel. At ngayon ay pag-usapan natin yung una kong negosyo. Okay? Ito ang kwento tungkol sa una kong negosyo. At nagsimula ito noong college pa ako. During the college, high school. Senior high. Okay? That time kasi, pag grade 11 ka na, kumbaga dapat college ka na nun. Kumbaga, nasa first year ka na, second year ka na. Pero ngayon ko lang naalala na senior high pala yun. Okay, nung senior high ako, grade 11, grade 12, during that time, nakita ko yung sarili ko sa pagninegosyo. Kaysa yung magtrabaho ako para sa iba. Nag-aaral ako sa Tayug National High School sa Tayug, Pangasinan. Okay, inisip ko na kung ano yung gagawin ko. Ano yung dapat kong simulan. Okay, pero yung una kong negosyo ay hindi yung sarili kong produkto. Yun yung ang insurance. Okay, pagbebenta ng insurance. Doon ako nahasa sa pagsi-sales stock. Okay, kung gusto niyo magsimula, magnegosyo, nirecommend ako na pasok muna kayo sa insurance company. Pero nakita ko doon, hindi mo sariling brand, hindi mo sariling pangalan, pero sarili mong negosyo yan. Kumbaga, pwede mo siyang i-resell. Okay, pero hindi mo siya brand. Pwede mo siyang i-franchise, pero dun ka matututo kung paano ba magbenta. Okay? Yung time na yon, madami akong nabentahan. Mga teacher, okay? Mga kaibigan, okay? Mga negosyante. Pero nung wala na yung aking mentor, yung nag-invite sa akin, umalis na rin ako. At the same time, nalugi rin ako. Kumbaga, hindi ko rin na-manage. Okay? Ito yung pangalawa kong negosyo na yung parang hindi siya ganun kaganda. Kumbaga, ka-formal. Yung Wi-Fi. Wi-Fi extender. After that, nagbenta-benta ako pero wala din. And then, yung pangatlo kong negosyo sa tingin ko. Okay? Nagnegosyo ako ng GCash Mastercard. After nun, naubusan ng GCash Mastercard. Yun, hindi ko rin sariling pangalan. Pero gumawa ko ng sarili kong brand na ang pangalan nun is GCash. Tara GCash. Okay? Parang ganun na rin. Kasi, nung nagkaubos-ubos na yung GCash Mastercard, hindi ko na siya na-resell. Wala nang kumahanap ng supplier. Okay, nagkaroon ako ng idea na that time kasi pandemic. Okay, may mga nagpapadala sa abroad, the same time, mahirap pumunta sa mga bayan. Kaya naisip ko, what if ako na lang yung maging, kumbaga, ako yung sa gitna. Hindi nila kailangan ng GCash Mastercard, hindi nila kailangan mag-withdraw sa ATM. Ang kailangan lang nila is pumunta sa akin, tapos magpa-cash in sila sa akin, magpapasok lang ng pera sa akin, tsaka magpa-withdraw sila sa akin. Hindi mo na kailangan ng ATM kasi parang ako na yung ATM nila. At nung time na yon, malakas sa una, okay, kumita ako hanggang dumating yung meron akong nakilala na paano nga ba gumawa ng analytics, okay, yung taas-baba ng business mo. After that, okay, nagkaroon ako ng mga investor. Okay, kumita ako. Okay, sa una, nasa baya ko. Okay. At nagkaroon ako ng mga investors. Habang tumatagal, ilang months, ang bilis, dami ako na close deal. Mayroon na mga school, mga malaking tao, mga investors sa ibang bansa. Nag-branch out ako. Umabot ako sa 8 branches. Ito iba't ibang barangay. Okay. At yung company na yon is Mark Villarreal Merchandising OPC. One person corporation. Pero tatak ng aking negosyo is Tara G. Okay? Kung makita nyo, yan yung logo ko. Yan. Yun. Yan yung parang formal na ginawa kong negosyo that time. After that, habang tumatagal, padami ng padami yung mga gumagaya. Doon ako nalugi. At the same time, yung mga agent ko nagsarili na rin. And blessing kasi natulungan ko sila
Okay, at the same time, nagkaroon sila ng idea na ituloy nila yung negosyo na yun. Meron time na masakit para sa akin na binili yung pondo sa akin. Okay, tapos nagsarili sila. Meron din ako investor na nag-invest na nga sa akin, ginaya pa yung negosyo ko. Yun yung sobrang sakit na part nung ako ay nagdinegosyo. Pero tinanggap ko na lang, sabi ko at least, okay, na-influence ko sila sa pagninegosyo. Nagaya nila yung aking pagninegosyo o yung idea ko na ginawa kong business. Actually, nakagawa na rin ako ng system niyan. Hanggang natuklasan nila na kayang-kaya nilang gayahin. That time, hindi ko pa siya na-patent. Hindi ko pa siya na-register sa licensing, okay, business. Kasi ang business po, pwede natin ipa-license yan. Para pag ginaya nila, pwede natin silang kasuhan. Pag nakaw, copyright. Pero that time, wala na akong pang-license. That time, sobrang lugmok. At ang dami kong mga na-realize that time. Kasi dati talagang grabe, hindi ako naging frugal. Hindi ako naging mahigpit sa pera. Palabas ako ng palabas. OPX ko is, yung operational expense ko is napakalaki na. Half na pala. Tapos, yan, naka-aircon pa. Sariling office. Maganda. Pero habang tumatagal, pabagsak ng pabagkas. Akala ko sa pagninegosyo, madali lang. Pero sobrang hirap pala. Akala ko mabilis lang, pero sobrang tagal. At na-realize ko na yung pagkalugi ko, hindi dahil sa negosyo, kung dahil sa taong humahawak nito. Yung nagsimulang magpatakbo ng negosyo na to, ibig sabihin ako yun. Kaya ako nakwento kasi hindi ito yung mabilisan na makukuha mo yung tagumpay. It takes time. It takes time, yan ang totoo. Marami kang pwedeng pagdaanan sa pagninegosyo, ay marami talaga na puro down. Kung ikaw nagsimula ka pa lang sa negosyo, expect mo na yung fall down mo. Expect mo na mas madaming down. Mas madaming bagsak. Mas madaming down ang maranasan mo, yan ang reality or truth sa pagninegosyo. Nandun na lang kung gaano ka katibay na umaharap sa problema at gaano ka kadesidido at prosigido na magnegosyo pa. Pero ang ina-advise ko sa iyo o sa inyo, tuloy lang. Dahil time will come, magkakaroon kayo ng kwento kagaya ko. At maging blessing sa iba at sa amin. Meron ako naging kwentuhan na businessman din. Ito yung kapalpakan ko na nangyari sa pagninegosyo. At alam nyo ba, sobrang yung pasasalamat nila. Nasalamat dahil narinig nila yung kwento ko, yung failure ko na yun. At yung kapalpakan na nagawa ko ay naging blessing sa kanila. Hindi nila gagayahin, hindi nila gagawin. Kasi ito ay mali. Okay? Kumbaga, part sa pagninegosyo. Pero lagi natin lagi niyong tandaan, na ang pagkalugi ay hindi talaga totally lugi. Ito ay isang blessing. Para sa akin, yun yung stand ko. Bakit? Kasi madami akong natutunan. Madami akong na-realize sa pagninegosyo. Hindi pala siya madali. Sobrang hirap pala siya. Dumating ako sa point ko na I will give up. Ayoko na. Burnout na ako. Kasi ang dami kong trinay na negosyo. Pumayat ako that time. Pero ngayon, medyo tumaba ako. Actually, nag-stress eating lang ako. Pero, dahil meron akong faith sa Panginoon, ang naging cash flow ko nung ako ay nagre-recover until now ay ang faith. Faith ang cash flow ko ngayon. Okay? Wala akong savings, everything. Pero I have cash flow. Pero hindi siya pera. That is faith. Faith ko sa Panginoon. At salamin sa Panginoon dahil andyan siya.
Kaya kung wala pang Panginoon, dapat magkaroon ka ng Panginoon. Dahil ang buhay is up and down. At least, kapag dumating tayo sa pinaka-down, na sagad na tayo, meron tayong Panginoon. Tandaan niyo po, hindi laging nasa baba tayo. Darating yung time na sagad, at sasagad pa, at sasagad pa, at sasagad pa, hanggang pwedeng bumagsak na tayo. Pero sabi ko sa inyo kanina, kailangan nating merong Panginoon sa buhay. Ang life verse ko po sa buhay ko, in English ko, tinagalog ko pa, no? I Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Wala akong posible sa Panginoon. Kahit na sobrang down na tayo. Kahit mapunta pa tayo sa punto na tayo ay bagsak na. Okay? Dahil naniniwala ako na kapag may tayong kasama na Panginoon, ay makapagpatuloy pa rin tayo. Okay? Kaya lagi niyong tandaan na habang may buhay, may pag-asa. Kaya salamat po sa pakikinig sa aking kwento. At dito mo tapos yung aking kwento sa aking unang negosyo, pangatlong negosyo. At sinisigurado ko po lahat ng ating mga sinishare dito ay mga na-experience ko na. Okay? At dito po nagtatapos muna yung ating video. At abangan niyo po yung mga susunod ko pong video at story. God bless and see you on my next vlog.